enjoyin nyo na lang ang araw nyo. Lalo ka na ikit. Baka hindi na maulit to. Ramos family nanalo third place. Pasabukin mo yung ulo ni Marikit. Sa baril ang tatay mo dahil sa kanya. Ito ay nagpahama kay Badong. Ito yung mga ID nakuha sa suspect. Ito sa mga goods ni Soraya. Isa siya sa nagpahirap sa akin. Malamang tama yung suspicion natin na si Soraya yung nasa likod ng shooting incident. Gusto ko lang naman malaman kung ikaw ba'y nagtangka sa buhay ni Ikit ng Family Day. Kakalabanin mo na kami? Magkanya-kanya na lang tayo. Alam mo, buti na lang talaga pumunta ka doon at inawat mo ko dahil kung hindi lang yun yung aabutin sa akin ng Angela na yun. Kasi fresh na fresh pa sa utak ko kung ano yung mga pinagagawa nila nung tsahing niya kay Ninong Badong eh. Kalaban nila. At saka buti na rin ikaw ang pumunta. Dahil kung si Sir Macho yun, naku, nakakahiya. Ayoko naman makita niya na ganun ako. Tapos ma-turn off siya sa akin, di ba? Uy, papromise mo sa akin na huwag mong sasabihin sa kuya mo kung ano yung mga eksena kanina. Kasi madidisappoint yun sa akin. Tapos padadala niya na naman ako ng maraming bodyguard. Tapos ano na naman, baka bawal na naman ako lumabas. Can we please stop talking about Kuya for a sec? Bakit ba siya lagi yung bukang bibig mo? Eh wala naman siya dito. Ako yung kasama mo kanina nung napaaway ka, Ikit. In fact, I'm the one who's always there for you. Ako yung laging nagliligtas sa'yo, Ikit. Sa daraitan, sa Japan, sa sunog. Ako yung laging karamay mo kapag down na down ka. Ako, Ikit, hindi si Kuya. Drew, sorry. Sorry ha. Okay, sorry kung hindi ako madalas nakakapagpasalamat sa'yo. Pero na-appreciate kita. Sobra, promise. Ito naman, huwag ka na magalit. Sorry na. Sorry na ha. Ikit. Hindi ako galit. I'm just frustrated. Kasi nakakapagod na eh. Parang wala lang ako sa'yo. Parang kahit anong gawin ko, hindi mo pa rin ako napapansin. Drew, hindi ka wala lang sa akin. Sa totoo lang ha, isa ka sa pinaka-importante at pinaka-espesyal na tao sa buhay ko ngayon. Sobra. Kaya lang, Drew, kasi parang ang hirap lang na parang, di ba, na hindi natin... Go on. Just say it. Kasi totoo naman eh. Na gusto kita. Na hindi lang kaibigan ang tingin ko sa'yo. Hindi ko alam kung bakit, Ikit. Kahit ako, hindi ko maintindihan yung sarili ko. Pang iba ka sa lahat ng mga babae na nakasama ko. And hassle nga kasi first time ko may experience na matorpe. Alam mo, kapag nakita ko ng mga kaibigan ko, siguradong pagtatawanan nila ako. I don't care. Kasi ikaw yung importante sa akin, Ikit. Ikit, gusto kita. After what happened last night, I realized that life is too short and you can be taken away from me in an instant. Kaya ayoko nang palampasin yung chance na sabihin sa'yo yung nararamdaman ko. Gustong-gusto kita, Ikit. Miss, kumapit ka sa kamay ko. Huwag kang matakot. Hindi ako bibitaw. Buti na lang nandun ka, no? Ikit!
ito na ang perfect time para malaman mo. Na ano? Bro, Drew, sorry, am I interrupting anything? Sa totoo lang sobrang sarap na marinig na gustong-gusto mo ko. Na-type mo ko. Hello. Sino bang hindi magkakagusto sa'yo? Napaka-perfect mo. Ang pogi mo. Ang bait-bait mo pa. Napaka-maalanin mo sa akin. Parang nga kitang superhero eh. Kasi lagi ka nandyan para protektahan ako. Lahat ng babae magugustuhan ka. Pero kasi, Drew, Teka, just hold it right there. Parang ayaw na marinig yung sasabihin mo, kaya kung okay lang, huwag ka na lang muna magsalita. Hindi naman required na sumagot ka agad. I just wanted you to know how I feel. Kasi pagod na akong itago yung nararamdaman ko para sa'yo, Ikit. kung mag-alala, pag-iisipan ko lahat ng sinabi mo. Thank you, Ikit. I feel relieved. At least, nasabi ko na sa'yo yung sekreto ko. Ako din. At least now, makakapag-focus na ako para mahanap yung justice para sa nangyari kay Mang Badong. Tama. Para na rin sa pagkamatay ni Dad. And listen, may na-receive akong tip kung saan posibleng nagtatago yung IT staff na nagtamper sa CCTV. Oh. Once I find him, magkakaroon na tayo ng testigo para makulong si Angela at si Soraya. Once and for all.